Sa ating pong Sunday School, ito po ay pagpapatuloy ng ating series na patungkol sa ating pag-aawitan sa ating pagsamba. Ito ay pinamagatan ko ng Singing with Grace in Our Hearts. At ang ating aaralin ngayon ay yung awit na Alas and Did My Savior Bleed. Ito nga ginagamit kong title ng ating series na Singing with Grace in Our Hearts. Ito ay ginamit na phrase dito sa ating Confession of Faith, chapter 22 of Religious Worship, paragraph 5. The reading of the scriptures, preaching and hearing the word of God, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, as also the administration of baptism and the Lord's Supper, are all parts of religious worship. Ito ngayon ang ating pinag-uusapan, ang bahagi ng pagsamba na singing with grace in our hearts. Ang singing with grace in our hearts, kung ating titignan, ito ay nagmula sa Colossians chapter 3, verse 16. Sabi ni Pablo, "Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness." Yun yung salin ngayon na mababasa natin sa ESV, with thankfulness. Pero yung salitang na ginamit na yon, charity, ito ay sinasalin ng KJV sa grace. So yung dating salin dito ay singing with grace in your hearts to God. Makikita rin natin yan sa Ephesians 5:18-20. "Do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in your name of our Lord Jesus Christ." In the name of our Lord Jesus Christ. So, doon pa lamang sa sinasabi sa atin na bahagi ng ating pagsamba, singing and making melody in your heart, kabahagi na at kasama na yung kaligayahan dahil yun yung nakapaloob doon sa pag-aawitan or making melody na ang ating pagsamba dapat ay maligaya. At doon sa pag-emphasize nung with grace in our hearts ay sinasabi na ang ating pagsamba ay dapat na merong tunay na pag-treasure ng biyaya ng Diyos sa ating puso at merong tunay na kaligayahan na ito'y taos-puso na sa atin. Ito'y lumalabas sa atin ng bukal sa ating puso, yung ating pag-aawitan. So, itong ating pag-aaral ay isang unang paalala sa atin na ang ating pagsamba at ang ating pag-aawitan sa pagsamba ay may ganitong aspeto na dapat nating binabantayan sa ating sarili, na sa ating pag-aawitan tayo ay may tunay na kaligayahan, tunay na may pag-treasure of grace in our hearts. Ito ay mas magandang tingnan at ang ating ginagawa din ay yung mga awit na naging sa kasaysayan ng Reformed worship ay naging malaking bahagi at mayroong naipapakitang pangyayari sa pag-unlad ng ating pagsamba. Kaya ito ang aking mga tinitingnang mga awit. At itong mga awit na ito ay nagtuturo sa atin, gumagabay sa atin kung paano maipahayag ng taos-puso ang ating pasasalamat sa biyayang ating natanggap. At ang una nga nating inaral ay yung A Mighty Fortress na sinulat ni Martin Luther noong around 1527-29. At ito ang isa sa mga unang hymno in the history na lalo na in Reformation, dahil si Martin Luther nga sa kanya nagsimula yung Reformation. At dito nagkaroon ng pagbabago o pag-revive na yung pag-aawitan ay kasama yung mga tao. Dahil nung panahon niya ay ito'y naging ginagawa na lamang ng mga bishop in Latin na hindi naunawaan, tapos lahat ng iba ay nagmamasid na lamang doon sa pagsamba. So nagkaroon ng pagsulat ng awit na sa lengguwaheng alam ng mga tao
para makasama sila sa pagsamba. And it was based on Psalm 46. Sabi ni Martin Luther mismo, the saint should, noong siya'y sumusulat, hindi doon sa Psalm 46, sumusulat siya sa isang hinihingan niya ng tulong na gumawa ng marami pang ibang kanta based on Psalms. Sabi niya, the saint should be as clear and as close as possible to the Psalm. You need a free hand here. Maintain the sense but don't cling to the words, rather translate them with other appropriate words. So yung Mighty Fortress, kung titingnan natin yung song, hindi naman ito limited doon sa kung ano man yung mismong nakasulat sa Psalm 46, pero madaming yung tema ay hango sa Psalm 46 at ito ay kanyang inextend at maaaring tawagin na a Christological pastoral repreaching of Psalm 46 in hymn form. Yun yung ginawa ni Martin Luther na awit. Ito ay naging bahagi ng pagsamba in the history of Reformation. At ito'y inaawit din natin na nakanta. Meron tayong salin yan sa Tagalog. Nung nakarang linggo, ang tinignan natin ay yung awit na The Old Hundred. Ito yung awit na based on Psalm 100, kaya siya pinamagatang The Old Hundred. At yung English versification na pamilyar sa atin, ito ay sulat ni William Keith. At itong tono, yung tono na din ng doxology, yung Praise God from whom all blessings flow, yun ay kinatha ni Louis Bourgeois para sa Genevan Psalter. Yung Genevan Psalter ay yung sa pangunguna ni John Calvin ay gumawa sila ng hymn book na mga salin ng Psalms para ito ay awitin ng mga tao. So, itong awit na ito ay kinuha ko bilang a representative of psalm-shaped songs in Reformed worship at meron ngang in Reformed tradition, sa kasaysayan din ng Reformed worship, in the Reformed tradition ay merong mga ilan na mga iglesyang naninindigan na ang pagsamba at ang pag-aawitan ay dapat yung mismong mga psalms lang ang inaawit. So, nagkaroon ng mga ganoong pananaw and merong mga Reformed churches ngayon na hanggang ngayon ganoon ang pananaw. Ang tawag sa kanila ay exclusive psalmodists, na psalms lamang ang dapat na inaawit sa worship. Kanilang pananaw na ito ang mga awit that are inspired by God. Ito ang dapat na kinakanta. So, today, ang ating aralin ay Alas, and did my Savior bleed? Kung ito ay hindi nyo alam, ito yung unang dalawang stanza. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? Was it for crimes that I have done he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. So ito yung awit na iyon. Ang gusto kong tingnan natin dito ay kung ano ang kanyang place in the history of Reformed singing. Bakit ito ngayon naging mahalagang bahagi, ano ang naitulong nito at naging naipapakita nito sa pag-unlad ng pag-aawitan in the Reformed tradition. And also, tingnan natin yung doctrinal content na inilagay doon sa awit upang tayo din ay magkaroon ng more meaningful singing of this song sa mga pagkakataon na ito ay ating aawitin. And tingnan natin ngayon yung kanyang contemporary use. Itong awit na ito ay sinulat ni Isaac Watts. Hindi nyo kilala, yan yung kilalang larawan ni Isaac Watts. Siya ay pinanganak noong 1674 at siya ay namatay noong November 25, 1748. Ang pangalan ng kanyang magulang ay Isaac din at yung kanyang nanay ay si Sarah. Yung ama ni Isaac Watts ay nagkaroon ng maraming pagkakataon na siya ay nakulong because of his convictions as an independent. Nung panahon na yan, during the 17th century, ay mayroong exclusive control or the official church is the Church of England, yung Anglican religion. So, mayroong yung mga iba ang pananaw doon ay maaaring makulong or yung iba naman ay nagkakaroon lang ng
mga limitation sa kanilang maaaring gawin. Hindi sila maaaring maging government official or hindi sila maaaring maging makapag-aral sa ibang school. So, si Isaac Watts ay kilala sa kanyang ibang mga awit, When I Survey the Wondrous Cross, yung Joy to the World, madalas awitin sa Pasko. Ngunit actually yung Joy to the World ay kanyang salin ng Psalm 98. At so hindi at all ito about Christmas, pero yung tema nito ay ina-apply ng marami into Christmas. Yung song na O God, Our Help in Ages Past ay isa namang kanyang tungkol sa Psalm 90. So again, siya rin naman ay nahubog din ng pagsalin ng mga awit. Yung Give to Our God Immortal Praise, siyang gumawa, at yung song din na Jesus shall reign where the sun. At syempre yung awit nga na Alas and Did My Savior Bleed. So si Isaac Watts, dahil nga siya ay isang independent, ibig sabihin ay yung kanyang conviction ay na yung church, local churches should be yung hindi yung Presbyterian government, at yung bawat local church ay mayroong authority by itself to rule itself. Yun ang mga independent church. At yung mga independent church ay hindi kinikilala ng Church of England, so meron din silang mga disadvantages in society. At nangyari nga siya ay hindi pinayagang maka-attend sa Oxford or Cambridge dahil ito ay restricted to Anglicans. Nevertheless, he became a respected intellectual. Sa kanya, nag-aaral siya sa isang tinatawag na dissenting academy. Ang tawag sa mga taong hindi sumama sa Church of England ay the dissenters. So yung kanyang pinag-aralan ay isang dissenting academy sa ilalim ng isang mangangaral. And then, gayon pa man, kahit hindi siya nakasama doon sa official schools ng Oxford or Cambridge, siya ay naging kilalang intellectual, not just in hymn writing. Siya ay respected as a theologian. Meron siya mga writings that became standard texts. Yung kanyang libro on logic ay actually naging textbook ng Oxford at Cambridge for the next 100 years. Pagkatapos niya itong isulat. So, naging ganun nga siyang kilala. Naging yung kanyang textbook on logic ay naging textbook din ng Harvard and Yale for 100 years. So ganun ang kanyang estado as a respected individual, hindi lamang sa kanyang pagsusulat ng kanyang ng mga awit. And pero ang kanyang primary vocation, he was a pastor of one independent church. At actually yung kanyang pagsusulat ng mga awit was for local worship. Hindi niya layunin, hindi niya pangarap na maging kilalang songwriter, at hindi siya nagsulat ng mga awit para ito'y ipalaganap sa kung saan sa mundo. Kundi ginagawa niya ito, ang kanyang main concern noon ay yung worship in his church ay hindi siya satisfied. So yun lamang ang kanyang nilayon na ayusin, at ito'y ipinasa sa marami ibang churches. So, ang nangyari nga sa kanyang yung awit na ito na ating titingnan, Alas and Did My Savior Bleed, ang place niya in the history of hymns ay it marks the transition among Reformed churches na maliban sa pag-awit ng mga inspired psalms ay gusto nilang magkaroon ng more explicit references to Christ. Noong 1640, mayroong tinatawag na the Bay Book of Psalms, at dahil ito ay nasa Bay, Massachusetts, and then yung Puritans na sinalin yung Psalms, ito ang kanilang title, ganito sila mag-spell noon, i-maintain ko lang. The whole book of Psalms faithfully translated into English meter, whereunto is prefixed a discourse declaring not only the lawfulness but also the necessity of the heavenly ordinance
of singing scripture psalms in the churches of God. So, nung 1640, ganito ang kanilang hymn book. At meron pang endorsement sa simula na ini-insist nila it was necessary na sa pagsamba ang kinaawit dapat ay yung mga inspired psalms. Ito ang kanilang binanggit sa introduction. Ganyan sila magsulat noon. We have not so much as presumed to paraphrase, to give the sense of ang tinutukoy na si David, of his meaning in other words. We have therefore attended herein as our chief guide the original, shunning all additions. So, dahil gusto nila na yung mga psalms mismo as close to possible to the original wording, yun mismo lang ang aawitin. At dito nga nakikita yung kanilang conviction na siguro pwede nating sabihin ngayon or tatawagin natin from our point of view as a sola scriptura taken to the extreme. No, yung gusto nilang Bible lamang, inspired lamang, yun dapat ang aawitin. So, nagsimula naman yung sola scriptura as a principle kina Martin Luther, pero sa kanila ay si Martin Luther, sinabi niya, you need a free hand here, wag masyadong kailangang magstay doon sa wording. Pero sila, we have not presumed to paraphrase or to explain David's meaning in other words. Gusto nila yung same words lamang. So we have attended herein as our chief guide the original, shunning all additions. So, ang ginawa nila, yung gumawa sila ng isang committee para yung whole book of Psalms ay isalin. At ang nangyari nga yung singing in the Puritan era, nung panahon na yon, ay una Psalms lamang kanilang inaawit, and churches would know, sabi ng isang history book, would know only a dozen tunes. Meron silang mga tono na alam, a dozen tunes, and then yung mga awit ay kakantahin nyo to those tunes. So, iba-ibang Psalms, 150 Psalms, ay i-distribute nyo dun sa iba-ibang to 6 to 12 tunes that you know. So, yung kanilang pagsulat ng Psalms ay para magkasya doon sa melody, doon sa meter, kung ilang syllables. So, ganito ang culture ng awitan noon. At ito nga ay hindi ikinatuwa ni Isaac Watts. Tingin niya hindi ito ang layunin ng Diyos para sa pagsamba. At makikita natin ang kanyang conviction, pinahayag niya noong 1707 in an essay na kanyang tinawag na An Essay Towards the Improvement of Christian Psalmody by the Use of Evangelical Hymns in Worship as well as the Psalms of David. So mayroon siyang essay, so ilalabas niya muna yung kanyang pananaw, gusto niyang mag-convince ng marami. At ito yung kanya sinabi, the scriptures themselves command us to sing and give thanks in the name of Christ. Why shall we pray and preach in the name and sing under terms of the law? So kung sa ating pananalangin at sa ating pangangaral ay sinasabi sa atin it should be in Christ and to have that message upon us, bakit yung ating pag-aawitan should be confined to the language only of the Psalms? So naging conviction niya na hindi tayo limited in our worship to only the language of the Psalms itself. So ito din ang argument ngayon in the Reformed churches na gumagamit ng mga hymns besides Psalms. Dahil nga nabanggit ko kanina, mayroong mga Reformed churches na ang pananaw ay exclusive psalmody, ay ang argument nila ay mas sa pamamagitan ng hymns ay nabibigyan tayo ng kalayaan to actually explicitly talk about Christ, to actually celebrate our joy in Christ. So yun yung kanilang, yun yung conviction din ni Isaac Watts na dapat meron tayong freedom to sing, to celebrate what we have in Jesus Christ and to name that explicitly in our singing. So, yung mga awit na ginawa ni Isaac Watts ay una, they are Psalms, they are based on the Psalms din, doon siya nagsimula. Pero it was also a repreaching of the Psalms, hindi lamang siya translation of the same words na yun lamang din confined to the same language.
Pero meron siyang ginawang book, the Book of Psalms Imitated. Yun yung title mismo, kaya nilagyan ko ng quotation marks. At ang ginawa niya ay yung mismong Book of Psalms ay ginagaya niya yung laman pero ina-apply niya ng panibago sa kanyang bagong konteksto. So kung merong mga awit sa Book of Psalms na patungkol sa bayan ng Israel, ina-apply niya ito sa England. Ginagawan din niya ng other re-applications also to Jesus, yung mga thanking God for salvation, ay mas nililinaw niyang ito'y patungkol kay Kristo. So it was shaped by the Book of Psalms, pero ito'y ginagaya niya. Parang ang kanyang sinasabi, David must now be made like an Englishman, na siya din ay praising God, nagagabay even to the ordinary Englishman na siya'y manalangin. So ginagawa niya na ginagaya yung Book of Psalms to give a vocabulary of praising God to the ordinary people. Maliban doon, it was, masasabi nating extended. So yung Psalms mismo ay kanyang inextend hindi lang siya confined doon sa tema ng Psalms, ay siya nga ay gumawa ng kanta with freedom of expression na mag-praise God about the things that are not explicitly named in the Psalms. So yung halimbawa dito sa Alas, and did my Savior bleed? Ito yung mga ilang linya na aking highlight. Alas, and did my Savior bleed? Would He devote that sacred head for sinners such as I? Sa stanza 1. And then sa stanza 2, was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. And sa stanza 4, thus might I hide my blushing face, while His dear cross appears, dissolve my heart in thankfulness, and melt mine eyes to tears. Itong mga salitang ito, una, there is explicit reference to Christ and the cross. So ito yung hindi niya magawa if just confining himself to Psalms. Merong clear explicit reference to Christ, yung tinatawag niyang Savior who bled, that is clearly referring to Christ, though hindi niya pinangalanan, pero the things that Jesus did can be explicitly named in that song. Yung He devoted that sacred head for sinners such as I. And then also yung madaming paggamit ng tinawag kong personal appropriation. Ito ay again a development in the psalm singing, nagkaroon ng maraming mga himnong sumunod na ina-appropriate ngayon yung mga grace of God to themselves. Ay yung He devoted that sacred head for sinners such as I. Yun yung tinatawag kong personal appropriation. Again, yung was it for crimes that I have done, He groaned upon the tree. Inaangkin niya for himself that Christ died for him. So, and yung sa stanza 4, yun yung tinatawag kong, yung makikitaan natin ng liberties in expression. This is not the ordinary way that the Psalms usually speak of our response to the grace of God. Una nga dito ay, again, there's an explicit reference to the cross. His dear cross appears. At sa pagninilay-nilay niya tungkol sa krus ni Kristo, ay magkakaroon siya ng tinawag niyang blushing face. He will be, ang ibig niya sabihin dito ay he will be embarrassed or na humiliate kasi siya ay lalabas sa kanya yung kanyang pagkamakasalanan, and dissolve my heart in thankfulness and melt mine eyes to tears. So ito ay a very emotional language now, and we are being taught by Isaac Watts to have this kind of response to the cross. So ito yung mga ma-mark natin na development in the history of hymns na mayroong explicit reference to Christ in the cross. May personal appropriation that became prevalent in the hymns that are sung in churches, and also may more liberties in expression of devotion about Jesus and the grace that we have received from Him. So ngayon tingnan natin yung doctrinal content na nilalaman dito sa
sa awit na ito. Dito sa unang stanza, alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? Sa stanza 3 din, well might the sun in darkness hide, and shut its glories in, when God the mighty Maker died for His own creature's sin. At ang unang doctrinal content na gusto kong i-highlight dito ay yung content of atonement. Again nga, ito yung gustong-gusto niya na nga gawin na hindi mo magawa with just the Psalms, to actually mention atonement, the central grace that we have received from Jesus. Ang pinakamalapit na magagawa ng Psalm would be Psalm 32, blessed are those who are forgiven, or Psalm 51, na merong sacrifices na magpapatawad sa atin, pero hindi yung sacrifices ang makapagpatawad sa atin, kundi yung dugo ni Kristo. Pero hindi ito binanggit. So, even doon sa celebration of justification, bawa in Psalm 130, ay ito ang supposed na isang psalm na mismong kinikilala na yung benefit that we received from Jesus, the justification, forgiveness, or the accounting as righteous. Pero ito ay hindi pa rin ma-celebrate in terms of Christ and His work. So, ito yung gusto niyang gawin. And in that song, this doctrine of Christ's atonement is in our Confession of Faith. Sabi sa chapter 11 of Justification, paragraph 3, Christ by His obedience and death did fully discharge the debt of all those that are justified, and did by the sacrifice of Himself in the blood of His cross, undergoing in their stead the penalty due unto them, make a proper, real, and full satisfaction to God's justice in their behalf. So ito yung atonement ni Kristo na sa kanyang sarili, siya ay umako ng kasalanan ng kanyang mga hinirang, at sa kanya pinarusahan, sa kanyang kamatayan ay naparusahan ang kasalanan ng mga sumampalataya sa kanya. So, yun yung atonement, pagbabayad ng kasalanan, at ito ay expressed or confessed in our Confession 11, paragraph 3. At doon nga sa awit, it is expressed in this language that He devoted that sacred head for such a worm as I. Sa mga versions ngayon ng kinakanta, and yun yung nasa atin ngayon, for sinners such as I. Yung original na sinulat ni Isaac Watts is for such a worm as I. Yung language naman na yan, worm, ay actually may ganyan sa Psalms, na I am a worm. So may ganong pagturing sa atin. Though, siguro yung sa ating panahon ngayon ay hindi na ganun ka palasak yung paggamit ng pagtawag sa ating sarili na as a worm. Pero this is also reflective of his yung kanyang devotional expression na kilalanin yung kanyang pagkamakasalanan, and the fact that Jesus had a sacred head, and He devoted that para sa isang katulad ko, and a sinner and a worm because of my sin. Again, was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. So again, yung astonishment doon sa ginawa ni Kristo, yun yung sinasabi ng salitang alas. Yun ay siya namamangha na ito yung ginawa ni Kristo. So itong mga nililista niya, si Kristo ay namatay, He groaned upon the tree. Hindi ba ito'y tungkol sa aking sariling mga krimen, my own crimes, na ako ang gumawa, pero siya yung umako. So ito yung reference to that atonement. Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Pero maliban doon, the doctrine also, another doctrine contained in the song is a recognition of Christ's divinity. Sa Nicene Creed, sinasabi about what we believe about the Lord Jesus, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all words, God of God, light of light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made.
Ayun, so may pagkilala tayo bilang mga Kristiyano na ang Panginoon nating si Jesucristo ay hindi lamang tao, kundi siya ay tao at siya din at the same time ay Diyos, one Lord Jesus Christ and the only begotten Son of God. He was begotten of the Father before all worlds. Bago pa ang lahat ng mga mundo, He was already begotten, and also God of God, light of light, very God of very God. Ang ibig sabihin ng mga expressions na yan ay na hindi siya ay half God or hindi siya a lower God than the true God. Kaya siya sabing God of God, light of light, hindi siya just a ray of light, kundi siya mismo yung ilaw, and siya very God of very God. Hindi siya just the lower God of the Most High God, or a high God, high enough God compared to the Most High. Hindi ganon, kundi very God of very God. And begotten, not made, hindi siya ginawa, and so hindi siya dapat isama sa created order, and that yung salitang begotten is used to contain something that is beyond our understanding, na He was eternally begotten of the Father before anything was made. And being of one substance with the Father, by whom all things were made. Sabi si John 1, by Him all things were created. Also in Colossians 1, siya ang lumalang. So siya din mismo ay creator. And again, may ganoong words that are used, hindi actually yung linya na yan, pero may pagkilala about Christ na he had a sacred head. Mali itong nailagay kong linya dito, pero doon sa linya na alas and did my Savior bleed, merong pinabanggit na did my sovereign die. So kinikilala siya as the sovereign, pero siya nga yung namatay para sa atin. So yun yung may isa pa doon sa pangalawang sa third stanza na tinatawag siyang God the mighty maker. So again, yung tinutukoy dito ay si Kristo, hindi yung Ama, dahil siya sabi He died. Diba? So yung tinutukoy na si Kristo, the sovereign, ay ina-assign kay Christ, yung sovereignty, ina-assign kay Christ yung being the mighty maker. And then He is said to have grown upon the tree. So again, this is recognizing that that Jesus is of one substance with the Father. He is a very God of very God. So tama na tawagin siyang the maker of everything. And siguro ito ay isa ding may doctrinal content dito, or at least represented in the writing of the song, a complicated doctrine called the communicatio. That yun yung tawag. And it is ang English na term doon is the communication of attributes. Na si Jesus, ito na lang yung paliwanag sa Baptist Confession of Faith, chapter 8, paragraph 7. Yung chapter 8 is about Christ. And ito yung sinasabi, Christ in the work of mediation acts according to both natures, by each nature doing that which is proper to itself. So, sinasabi si Kristo ay mayroong dalawang nature, yung nature of divine nature and human nature. And as the mediator, He acts according to both natures, kasi nasa Kanya pareho yon. And each nature doing that which is proper to itself. So, yung Kanyang nature of divinity ay ginagawa yung pagiging divine, and yung Kanyang nature of humanity ay nag-act according to that humanity. So nagugutom siya, at siya'y natutulog, and also at the same time, He is God, so He is all-knowing, He knows what is in the heart of man. That is all written in the New Testament. Pero by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature is sometimes in Scripture attributed to the person denominated by the other nature. So, minsan, even in Scripture, ay yung the divine person, kasi nga Jesus
has two natures. So even as a person, as a human, ay siya ay at the same time divine. So kahit na it is according to his human nature that Jesus suffered and died, minsan sasabihin in the terms of God dying, ay pwedeng gamitin yun in Scripture. So, sabi sa Acts 20:28, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood. So, the church of God, which God, obtained with His own blood. So, hindi naman dumudugo ang divine nature, diba? Walang ganong dugo ang si God at di siya namamatay, ang Diyos. Pero in the unity of the person, the divine person died. So, yun yung tinatawag na the communication of attributes. In the unity of the person of Jesus Christ, ay minsan, it is attributed to the divine person yung action that is properly to the other nature. Medyo komplikado. Pero ito nga kasi ay merong isang kilalang theologian na tumututol dun sa awit na And Can It Be? Si R.C. Sproul ang tinutukoy ko at mayroon siyang article, pwede nyo ma-search. Kasi sabi niya, doon daw sa kantang And Can It Be, hindi niya matanggap yung line na that Thou my God should die for me. At gusto niya itong palitan ng Thou my Lord should die for me. Dahil daw hindi magandang nakakalito na sabihin na ang Diyos ay namatay. Yun yung kanyang reasoning. Pero ito nga ay bahagi, una, that is something that we can see in Scripture. Yung ganung katotohanan. Sometimes even the blood is attributed to God, the Church of God, which He obtained with His own blood. In 1 Corinthians 2:8, sabi none of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Ngayon, that name, the Lord of glory, is divine. Ito ay Panginoon ng kaluwalhatian. Pero siya yung kinrucify, hindi the human nature of God. So, hindi lamang there is place in Scripture to attribute to God even death. And also, in the yung poetic liberty na masasabi na kung ating pinapahayag ang ating pagkamangha sa isang katotohanan na mahirap maunawaan, na mamangha tayo na ang Panginoong Jesus, who is divine, died for us. So it is appropriate to express that in those parang wondrous terms, that how can it be that Thou my God should die for me? That is, yung punto nun is to point out na hindi siya kapanipaniwala. At actually, nauna nang ginagawa yon ni Isaac Watts. At yun nga, yung nakita natin dito sa Alas, and did my Savior bleed? Ito yung ginamit niya, did my sovereign die? Ginamit niya yun as yung sovereign, siya namatay. And again, in sa talatang 3, when God, the mighty maker, died for His own creature's sin. Again, so, para to really highlight kung ano yung nakakamangha sa kamatayan ni Kristo, ay ginamit niya itong, sabihin natin, nagamit niya, napakinabangan niya yung doctrine of the communication of attributes, na maaari mong sabihin, it is not wrong to say that your mighty maker died, because Jesus is your Lord and your God. And to say that He died is still proper. Pero hindi natin iniisip na ang Diyos ay namamatay or that the divine nature is capable of dying, just that in the unity of the natures in Jesus, ay masasabi natin our God died, na ang ating Panginoon, si Jesus ay namatay as our God. So, and God, the mighty maker, died for His own creature's sin. Ito ay spells out for us what is so wondrous about the work of Christ. He died for us. So, ito ay it grounds worship on the Christ and His cross,
and also teaches response of humility, gratitude, and continuing dependence. Ito na yung contemporary use of the song. Ito yung sinasabi dun sa awit, "Thus might I hide my blushing face while His dear cross appears, dissolve my heart in thankfulness, and melt mine eyes to tears." Ito ay sa ating pag-awit ngayon, tinuturo sa atin una na balikan yung cross ni Christ at yun yung maging sentro na basehan ng ating pagsamba, na yun yung pinagmumulan ng ating kaligayahan sa pagsamba, na pagnilay-nilayan yung krus ni Kristo. Kaya yung mga awit na nilikha ni Isaac Watts ay nakasentro doon sa krus upang ito yung maging sentro ng ating pagnilay-nilay para sa ating pagpupuri. At tinuturo sa atin yung ngang response, paano tumugon given na ito yung ginawa ng Diyos para sa atin, ginawa ni Kristo para sa atin, na it teaches us a response of humility, dahil ito, doon makikita natin sa language of blushing face, yung dissolve our heart in thankfulness, na tayo ay manliit sa napakadakilang ginawa ng Diyos para sa atin. At yun nga yung ating gratitude, magkaroon tayo ng thankfulness, and melt mine eyes to tears. Pero meron ding tinuturo dito na continuing dependence, nagpapatuloy tayo, even as we are already saved, ay tayo nakakapit pa rin sa Diyos. Yun yung sinasabi niya sa huling stanza, "Drops of tears can never repay the depth of love I owe. Here, Lord, I give myself away. It is all that I can do." So, nakikilala niya na sa kabutihang ginawa ng Diyos sa akin, hindi ko yun masusuklian. At kahit na yung drops of tears can never repay. Again, ito ay line that inspired later, a line in the Rock of Ages. Makikita natin yung how this Isaac Watts inspired many hymns later. Sinabi nga ni Charles Wesley na, "I wish I wrote yung When I Survey the Wondrous Cross rather than any of the hymns that I wrote." So, ganun ang pagtingala nila kay Isaac Watts noon. At ito nga nakikita natin kung paanong ito yung nagsimula at nag-inspire ng maraming mga sumunod. And again, yun yung line na, "Drops of tears can never repay the depth of love I owe." Ganun kalalim yung kanyang pagtingin dun sa pag-ibig, at tinuturo sa atin na maging pagtingin natin sa pag-ibig ni Kristo, na hindi natin iisipin na sa ating mabuting gawa na matututunan ng gawin dahil sa pagliligtas ng Diyos sa atin at sa tulong ng Banal na Espiritu, ay ito'y kaya nating mabayaran yung ginawa ng Diyos para sa atin, kundi ang magagawa lamang natin ay isuko ang ating buhay sa Kanya at patuloy tayong kumapit sa Kanya. So ito po yung "Alas, and did my Savior bleed?" Yun yung kanyang doctrinal content and contemporary use. So nawa nga ay ma-inform tayo nito about the development of history at kung ano ang nangyari sa ating pagsamba, and why this is something na we continue to do in our singing, na tayo umaawit ng mga hymns, not just inspired psalms, and also yung ginagawa natin that umaawit tayo explicitly about Christ. We try to ground our worship on Christ and express ourselves more freely about our joy in Christ. Meron po ba kayong mga kahit anong tanong and other comments about psalms, hymns, spiritual songs, Isaac Watts, and "Alas, and did my Savior bleed?" Tagalog version niya. Tagalog version niya. Hindi ko po naalala kung meron tayo, parang hindi ko po naalala kinanta na natin yung Tagalog. Tingin ko po meron. Baka meron sa copy. Meron ba? Kay Pastor Romy. Hindi ako sure. Baka nga wala pa. Para na pang ikaw din. No, itatawagin yun. Naku.
Baka po. I-check natin mamaya. Ayan. English teacher. May tanong po. May question po kayo. Brother, I question. Yung in relation sa sermon kanina, yung Psalms 150, kasi di ba ito yung ginagamit ng mga yung charismatics na bakit daw sila napupulaan sa ganung klaseng pagsamba tuwing meron silang Lord's Day service na biblical naman daw, di ba? So instruments, cymbals, talagang maingay, may dancing. That's my question. Tingin ko actually, una, it might be misplaced to criticize charismatic worship just for the instruments. Kasi nga, there is argument, I do believe there is place for instruments, even in worship, na apparently ginawa yun in the Old Testament. Many Reformed churches do still believe in the validity of the use of instruments sa pagsamba. Pero mali yung kanilang pag-insist na yung basta babanggitin lang yung everything doon, necessarily ibig sabihin ito ay nag-validate noong practice at na ito'y dapat na ginagawa nga din ng mga tao. Kung babalik sila halimbawa sa Psalm 149, kung pinagkukuhanan yung Psalm 150, yung Psalm 149 also talks about instruments, pero also says things about having two-edged swords in their beds. So sa kanilang pagsamba, dapat meron ka ding espada. So bakit yun? Hindi natin tatanggapin as the continuation of worship today. So they also are convinced that is not something we do in worship, na magdala ng mga espada or na magdala ng mga kama at ng espada, two-edged swords in their beds. So it is clear na meron ding silang ilalapat na prinsipyo para sabihin itong mga bahaging ito ay hindi kasama sa pagsambang hinihingi sa atin. And also, so dahil ganun, meron ding tunay na argument na it's not necessarily na yung mga binabanggit na instruments doon ay kasama sa pagsamba or enjoined upon us. And in any case, though I do believe that instruments can be used in worship, they need to be regulated according to what is commanded. So yung thing that is commanded in the New Testament worship ay yung pag-aawitan. At yun yung dapat na nangingibabaw sa lahat ng ating ginagawa, and the way that works supposedly in Colossians 3 and Ephesians 5 na inutos sa atin yung pag-aawitan na iyon ay na ang layunin nito is to let the word of Christ dwell in us richly. So ang mas nangingibabaw dapat sa pag-aawitan ay mga doktrina at yung na ito'y naghahatid ng mga katuruan at nakakatulong ito to that aim that the word of Christ dwells in us richly. So, sa akin yung pananaw at marami din sa mga reform, hindi na against sila sa instruments in principle, kundi that instruments, the use of instruments, should be regulated according to what is commanded, which is yung singing, yun dapat ang ginagawa. The singing should be teaching and communicating the Word of God so that the Word of Christ dwells in them richly. So, may mali sa paggamit ng dancing and dancing as if it's an element in itself, kundi yung pagsabi ng with dancing, yun ay ito'y kasama sa supposedly just to guide or to support the singing. Yun yung singing na, yun yung iniutos sa atin, yung pag-aawitan. Maliban dun sa just the historical fact that we do not know what the actual dance looks like in Israel's worship.
Yung pagkaka-describe of one time that na sumayaw si David is that he danced with all his might. So, that is something very different from what we imagine na parang just yung kung ano lang na may choreography na gumaganong masaya lang siyang gumalaw. Hindi to simpleng paggalaw ng katawan na udyok lamang ng sensations of the music. Hindi tayo sure about that hanggang ngayon. So that is not something yung kung meron mang paggalaw, we do not forbid yung worshiping with raised hands or nagumalaw ang mga tao with their bodies, may expression. Pero hindi na dancing in itself is considered an element of worship. That was not not part of the commands. And also yung regulation of everything, the instruments, the dancing, and to be in support of the main element of worship, which is singing. So yun lang naman yung mga principles or thoughts na ilalagay natin about those considerations. Tayo, gumagamit tayo ng instruments in a way na meron tayong pinapatugtog. At minsan nga yung mga ginagamit nating accompaniment ay merong drums and cymbals and organ and kung ano pang iba-ibang instruments na kasama. So hindi naman yung tunog nila ang hindi tayo tumututol sa anong tunog nila. Madaming mga Reformed churches ang merong buong instruments, but again, they're always regulated to be subordinate to singing. Kuya, tanong ko lang, meron ba mga particular place, for example, for Isaac Watts, kung saan lang siya nag-stay whenever he do his compositions? Like for example, di ba may mga composers that they would prefer to stay in a particular place, like for example, particular nook in their houses, respective houses, o kaya particular places outside that would probably inspire them more to make their compositions. Walang ganong mga detail about what he wrote. Merong mga taong ganyan na binanggit in history during his time. It is said that si Jonathan Edwards nagkukulong sa kanyang study at also mahilig siyang mag-meditate in the woods on horseback. Pero actually si Isaac Watts, as far as we know, mukhang nagsusulat siya everywhere. At sinabi, even as a young boy, ay tinatanong lang siya kung bakit daw nung nagdadasal siya, nakadilat siya. And sumagot siya in rhyme. So, siya ay gumagawa ng songs apparently everywhere. In-express, talagang makata siya, nag-express siya ng kanyang mga damdamin sa kung saan. So, we might expect that he wrote in all situations, sometimes reflecting on Psalms, so maybe with the Bible beside him kung saan man niya yung ginagawa. Ang common na practice during that time is to have what they call a closet, not yung closet na alam natin, kundi a room na merong for their prayer. So yun yung kanilang ginagawa. Maybe madami sa mga songs na ginawa niya ay from reflecting sa ganon. Pero madami sa mga hymn books ay ginagawa din during that time as collaborative efforts ng mga tao na gumawa ng song. So, yeah. So mukhang kung saan, at least si Isaac Watts, mukhang gumawa siya everywhere he was. Ako naman ay appreciation dyan sa discussion mo kasi yung distinct nga nung hymns na ginagawa ni Isaac Watts ay yung Christ-centered tsaka yung paglalagay ng gospel doon. And isang ang mahirap na bagay kasi pagka isang makikita mo ang isang reformed teaching or theology kapag nawawala yung Christ-centeredness dun sa preaching at even dun sa hymns ay kulang. No? So ang ano dyan ay paano kapag kayan mga elements na yan ay nawawala? Paano ba yung approach
nung doon sa mga nagpa-practice ng ganoon. Halimbawa, yung ano yan, yung walang hindi na isisentro kay Christ sa pag-awit, sa preaching. Yan. Ano yung tama approach natin para mailagay naman nila yun doon? Parang ganyan. Sino po? Ano ba? Kung tinutukoy niyo. May ilagay, for example, yung element na yan ay mai-insert or ma-inject. Mhm. Yun. Papaanong nawawala ba yung Saan po? Sa church nawawala natin? ba yung substance noong hymns kapag yung element ng Christ-centeredness ay wala dun sa mga awit. Ay, mga contemporary songs ngayon parang wala yung mga ganoong element. Ayun po, kapag hindi siya recognized as coming from Christ, sometimes yung kabutihan ng Diyos or anumang favor that we receive from God at hindi siya recognized in our hearts as coming from the hand of Christ, ay parang inaangkin mo yun either to yourself or to just some cosmic luck or whatever na ito'y natanggap mo and removed from Christ, hindi natin na ibibigay to Christ the glory that is due His name. So, hindi natin na ibibigay sa Kanya yung parangal na sa Kanya ito nanggaling sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Kaya lamang tayo nagkakaroon ng pakinabang sa mga biyaya ng Diyos sa Kanyang pabor ay dahil sa kamatayan ni Kristo at sa Kanyang pangako na sumampalataya lang ako liban sa aking mga gawa ay magiging kabahagi ako ng Kanyang biyaya. So, yun yung gusto natin na nangyayari in our thoughts. Even when songs sometimes do not explicitly mention that, ay kung sa pangangaral ng iglesia, yun yung naididiin sa atin na ang lahat ay nakukuha lamang natin sa pamamagitan ni Kristo, ay kapag dumating yung awitan at kapag tayo nag-aawitan, ganun natin sila mauunawaan. So, ganun din, ang pinagmumulan ng pagtatama sa lahat ng bagay ay nandun sa pangangaral, kung ano yung ipapangaral na ihahayag doon sa iglesia na yun. Kahit yung kantang Amazing Grace, kung sa isang iglesia na hindi hinahayag si Kristo at hindi hinahayag na sa pananampalataya lamang, ay kaya ka naging kabahagi sa biyaya, ay maaaring kinakanta yung mga words na sinasabi sa Amazing Grace, pero ito'y hindi kinikilalang sa pamamagitan lamang ni Kristo. Ay baka tinatanggap nga ito at kinikilalang dahil sa kanyang sariling kabutihan, sa anong simulang kabutihan na meron siya dahil sa biyaya ng Diyos. So, ito'y kulang sa pagsamba and might be self-righteous and not actually God-glorifying sa pagsamba. So, magsisimula talaga ito kaya nga ang pananaw natin kung saan may tunay na pagsamba sa Diyos, there is true worship, ay kung saan may pangangaral ng Ebanghelyo. Saan na ipapangaral na ang kaligtasan, ang biyaya ng Diyos ay sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Dahil kapag wala yung katotohanan na iyon, even yung songs of grace, of thanks to God, ay hindi at all worshipful, hindi God-glorifying. So, halimbawa, yung kantang Let There Be Peace on Earth and Let It Begin With Me. Ito'y isang kantang parang ganoon ganoon lang sinasabi. It's actually written by a cult. Yung mga sinasabi na nais siya, napakabuti ng kanyang gustong naisin magkaroon ng kapayapaan sa mundo, magsimula ito sa akin. Pero habang wala si Kristo, walang pagkapit sa kanyang biyaya, ito'y hindi nakakapuri sa kanya. Yun nga yung sa atin, kung sa pangangaral at sa puso ng mga tao may pagkilala na sa pamamagitan lamang ni Kristo nagaganap ang tunay na pagbabago, ay kahit nakantahin mo yung awit na yun, na likha na isang kulto, yun yung pag-unawa mo, magsisimula itong kapayapaan, ang tunay na kapayapaan ay malalaganap lamang sa pamamagitan ni Kristo. So, yung sagot ko po dun sa tanong nyo, ayun ay sa pamamagitan ng pangangaral. Kung ito'y ma-insist na yung katotohanan ay yung gospel, that is the root na pagmumulan ng worship that is Christ-centered. Very clear, Balay. Thank you.
Time na po. Meron pa po bang okay. Tayo po ay nagtatapos na sa ating Sunday School ngayon dito. Tayo magpapatuloy in the next few weeks ng just a few more songs in the history of Reformed worship. May tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, kami nga ay nagagalak dahil ikaw ay mabuti, mapagbiyaya, pakarami ng mga biyayang iginawad mo sa amin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Salamat nga Panginoon sa iyong mga kinasangkapan sa kasaysayan na gumabay sa amin na ikaw ay papurihan para sa mga kabutihang ito na iginawad mo sa amin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Dalangin nga namin Panginoon na sa mga darating na pagkakataon na ikaw ay pupurihin namin sa pamamagitan ng awitan. Matagpuan mo sa aming puso ang tunay na pasasalamat, tunay na kagalakan na kumikilalang ang lahat ng ito ay mula sa biyaya mo lamang sa pamamagitan ni Kristo lamang upang ibigay namin ang kaluwalhatian sa iyong pangalan lamang. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.